Kung gusto mo ng fame, kailangan tanggapin mo lahat ng sasabihin ng tao sa'yo. Binash ako nun. Bakit yung pinalit nyo? Expected nila. Dapat magaling din. Dapat nakakasabay. Dapat maganda boses. Pinalit nila ako. When did that end for you? Di ko rin alam eh. Feeling ko lost ako that time. Subok lang ako ng subok. Pero wala talaga akong goal. Wala talaga akong path na ine-aim. What was the biggest lesson na nakuha mo from your days as an early P-pop member na na-expose sa fame? Yung mga nangyayari day by day, i-take mo siya as dapat mag-improve ka. Huwag ka mag-settle. Kasi dati hindi ako nag-improve eh. Like, wala akong goal. Iniraraos ko lang yung everyday life ko dati. Chill-chill lang tayo, tawanan lang tayo. Pero at the end of the day, wala akong napulot, pare. Hindi ako natuto. And I think that's really scary din for a lot of people na life is happening pero wala kang growth, wala kang nakukuha. It's the same thing na parang nagugulat ka, shucks, sayang. Thank you so much for being here. Maraming salamat sa pag-yes at dito. I know meron na tayong podcast. I know marami na rin tayong content na ginagawa. But I'm just really happy na I would get this chance to know you a little bit more. Parang a little feeling bit ko wala kang deeper. makukuha, bro. Yan ang akala mo. The last episode, we had Jenny come onto the show. Yeah. Dami ring kwento about you guys. But for me, this Na-solidify ba, bro? Oo, naliwanagan naliwanagan diba? na. Wala nang mga pagkakamali guys. Alam nyo na yung totoong storya. So if hindi nyo pa alam yung panoorin nyo yung last episode. Totoo. Pero ako na-appreciate ko talaga na pumayag ka. I know, sabi ko magkasama kayo. Pero ngayon naghiwalay kayo. Binigla mo ako dito. Sabi ko, bro, may stage fright ako eh. Hindi ko pa kaya mag-isa. Yeah. But again, thank you. Na-appreciate ko talaga siya. Siguro for the people who are not familiar sa Joas Brothers, kung hindi, bakit hindi nyo pa pinapanood? Pero if they're also not familiar with who you are and, you know, what do you do for a living, kwento mo naman. So, pakilala ka lang konti, quick story about who you are. Saan ako magpapakilala? Dito? Yeah. Or yeah, kwento Hi mo lang guys! sa akin. So, Yes. I'm RK Biol and I'm an ex-PBB housemate. Joke lang. Hindi, yan, nagko-commercial ako dati. I do commercials. And ano din ako dati, ano ba tawag doon? Naging member ng P-pop boy group. Yeah. So, yun sa GMA. And ngayon, full-time content creator na. So, yun. Yeah. Renowned podcaster. Biga, sa atin lang yun. Isa na po So, siyang sikat ka na sa podcasting world, di ba? But I guess, for me din, yung mga storya na nakuha ko from Joas Brothers, para siyang bits, para siyang pieces lang eh. Pero hindi siya yung full context of your story. So, can you share a little bit about your story growing up and maybe how did you get to that point na part ka na nitong P-pop group na to? Okay. So, saan ako magsisimula? Maybe high school. Was it something na gusto mo na talaga? Like, yung pagsasayaw? Well, dati wala talaga akong gusto. Ang gusto ko lang talaga is maging pro player, Dota player, nung high school. So, di ako marunong magsayaw, di ako marunong... Kumakanta ako, pero sa video okay lang. Pero sabi nung mga nakakarinig, maganda daw boses ko. Yeah. Joke. Pero as in, kaliwa, pareho pa ako. Doon ako nagsimula. Okay. Di ko nga alam bakit ako ang pinili nung sa Accelerate. Okay. Kasi dati, di ba, parang hindi sila more into talent eh. Okay. Like, kailangan, pwede na yan. Basta medyo may face ka konti. Pwede na yan. Yeah. Ngayon, hindi na pwedeng ganun. So, paano yun? Nag-apply ka ba? Or may naghila lang sa'yo? Sa Facebook, may nag-message sa akin. So, are you into ganito, ganyan? Una, nagsimula ako, commercial modeling talaga. Okay. Nung 17 years old ako, doon na ako nag-try mag-VTR. Sabi, parang may parang, ano bang tawag doon? Manager, parang gano'n. May manager, handler from Viva na sabi, parang okay daw yung ano ko. Yung, paano ba sabi nun? Parang, pwede ka mag-artista, gano'n. Okay. Nung 17 years old ako, sabi niya, try mo mag-VTR. So yun, nagsimula ako mag-VTR commercial nung 17 years old ako. And, yun. Ano yun? Choice mo ba yun na as a 17-year-old Oo. gawin? Or? Hindi. Siguro feeling ko, doon ako magkakapera. Yun lang yung... Bakit mo na iniisip magkapera, 17 Kasi years pag old? artista, pare,
'di ba, maraming pera, Okay. maraming projects ka, ganun. So, feeling ko yun yung pathway para yumaman ako, yung Mm. pag-aartista. 17 years old, college student ka pa nito? Hmm, parang Oo. di ko matandaan eh. Parang Okay. first year college nga ata, Okay. 17 years old. Oo, tama, 17. So, first year college, Mm. parang nakita mo na pwede kang kumita sa pag-VTR and all. Oo. Ano yun? Parang, kinailangan mo ba ng pera? Kaya mo siya hinanap? Well, Or, kasi hindi kami well off eh, to okay. begin with. So, ang nagpapaaral dati sa akin nung nursing ako, kasing course ko nursing before, nung college ako, is yung tita ko. Hmm. So, for me, parang hindi nga ako kayang pag-aralin before. So, kailangan ko ng parang, yun nga, pagkakakitaan that time. So, ang feeling ko, para kumita ako ng sarili ko is try ko mag-VTR. Okay. Commercials. So, yun. And So, then, tinry ko. nung nag-apply ka sa Viva, Hindi pa. sa VTRs. VTRs. Bro, dyan Natanggap. ako talagang umiyak. Like hundreds of VTRs talagang. Talaga? LRT, jeep, uwi, ganun. Hindi ako nakukuha. Never ako nakuha. Sa 100 plus na yun. Never kang nakuha? Never ako nakuha. Nakuha na lang ako nung pang 101 na. Di totoo, So, legit. 100. 100. Ubus talaga. Oo, final casting. Tapos, di naman ako kunin. Ganito. Feeling ko naawa na lang yung caster dun sa akin. Bigyan natin ng project. Parang 101 na pamilyar na dito. Pero, bakit hindi ka tumigil? Oo nga, hindi ko rin alam bakit. May parang nagpupush pa rin sa akin na, uy, pumunta ka. Feeling ko makukuha ko to, pero hindi. Hindi ko alam bakit kung may nagpupush sa akin nun eh. Yeah. Pero hindi pa rin ako natuto. Hindi ko alam why. Feeling ko di ko talaga siya gusto. So, yun. Ano yung pinanghawakan mo nun? Na parang, kaya mo pinupush yung sarili mo? Or kaya, every time na may chance, go ka pa din? Like, ano yung parang pinanghahawakan mo that really pushes you forward? That time kasi, hindi ko rin alam eh. Feeling ko lost ako that time. So parang feeling ko, subok lang ako ng subok. Yeah. Pero wala talaga akong goal. Wala talaga akong path na ini-aim. Okay. So wala lang, nag-VTR lang ako, matanggap or hindi. Wala akong pake. Yeah. Basta ganun lang. Hanggang di ko namamalay na hundreds na pala yung napupuntahan ko. Tatlong beses sa isang araw. Di talaga ako nakakuha, bro. Yeah. So parang sa akin, di ko alam saan nanggagaling yung, ba't ako punta ng punta? Hindi naman ako nakakuha. So, hindi ko rin alam talaga. Okay. Hindi ko rin talaga alam. Nakita mo ba that you got better? Gumaling ka ba throughout the process? Yun. Like, I'm Yun ang curious. mali ko. Hindi ako Okay. gumaling. Talaga? Kasi hindi ko gusto pala. Okay. Yun. Paano mo nasabing hindi mo gusto? Kasi parang burden siya sa akin. Like, kunyari, pupunta ako dun. Ano ba yan? Hindi ko alam, pumupunta ako. Burden siya, pero pumupunta ako. Ang gulo, hindi ko alam, bro. Yeah. So, yun. So, parang feeling ko, hindi ko talaga siya gusto. So, kaya hindi ako gumaling. Hindi ko inaral, hindi ko nilakasan yung loob ko. Kasi sa commercial, kailangan ganito ka. Kapal mukha mo. Kailangan may mga levels of, ano pa yan eh, acting eh. Kunyari, chill mo na yung acting mo dito ha. Sige nga, try mo ganitong energy. Sige nga, lagpas. Dami pa palang, may mga ganun pa palang level yan. Yeah. So, hindi ko inaaral. So, very complicated din yung process nun. Sobra. Na parang, ang dami mo pa rin walang kailangang aralin. Kasi I think, na napag-usapan natin yan sa Jowas Brothers din, na talagang, ano yun, di ba we did a bit na parang nire-enact mo siya. Totoo. Na happy, sad, ganyan. But it's much more than that. Marami ring napatry sa'yo ng mga iba't iba. May mga napatry sa'yo, like, I think, yung mga kumakain ka, ganyan. Oo. Na-try mo din yan yun. lang lagi pinapatry pag consumption. Okay. Oo. So, nakikita nila doon. What was the point na parang, shucks, hindi talaga to para sa akin? Yung pang 100. Nung pang 100 plus na, nakakakuha na ako nun. Okay. Medyo na-enjoy ko na kasi nakakuha ko ng project na ganito pala yung pay dito. Okay. Yung payout. Maganda pala. Maganda pala. Maganda pala. So, Ganda ng nakikim na ako payout nun. dito. Pwede. Doon medyo kumakapal-kapal na yung mukha ko nun. Hanggang sa natigil ulit. Kasi nga, doon na. Nung nag-accelerate na ako.
Okay. So, kumikita ka na. You were doing good Yes. in VTRs. Oo. After the 100 time, you So, were getting, nakakast ka na. Totoo. But then you tried P-pop. Yun na, nag-audition ako sa Viva. Okay. Oo. Ito yung may nag-message sa'yo sa Facebook. Oo. Parang mo nalamang hindi scam yun. Hindi scam yun kasi, may mga post siya na mga artista kasama niya. Ganyan. Ah, Taga Viva talaga. Okay. So sabi ko, legit. Si Tito Legit. Tom Adrales. So, Yeah. yun. So, nung nangyari yun, you auditioned. Oo, nag-audition ako. Yeah, for this particular P-pop. Hindi pa. May binubuo sila kasing bagong boy group na parang, ewan ko, rival ba dapat sa Accelerate that time. So, doon ako nag-audition, natanggap ako kahit di ako marunong sumayaw. Tapos, tinitrain kami para gumaling sumayaw, kumanta. After nun, parang may mawawala sa Accelerate. Parang may magso-solo na. Wow. So, parang may vacant na 2. Yun yung time na ginugroom kami maging boy band, di ba? Okay. Pinili ako and yung isa kong kaibigan na si Paul. So, kami yung pinalit sa Accelerate. Kaya nagkaroon ng Accelerate na hindi ko alam na part ba ako or hindi. Kasi nga, hindi ako yung original. Okay. Pinalit kami. Pare, ganun. So, parang kunwari yung, sorry. Kunyari, sa Joas Brothers, umalis tayong 2. May pinalit. Si RK yun and yung isa. Okay. Ganon. So, parang yung link. So, wala mga video, guys. So, wala na. Hindi na Wala. naabutan ng mga video. Hindi, may mga videos. Pero, syempre, pixelated yun. 144p yun eh. So, hindi talaga makikilala. Okay. Ang curious ako, kasi nakikita ko to sa mga Korea eh. Sa mga Korean, grabe yung training. Oo, Like, pare. patayan talaga. Oo. And very rigid, very stressful ang training. Kaya Totoo. rin, for them, it's like a lifelong journey if you become a K-pop artist. Pag na-debut ka, no? Ganun din ba dito sa Pilipinas? That time, hindi masyadong mahigpit. Okay. Like, kahit hindi ka pa masyadong marunong, isasaba ka na. Grabe yung first ko sa Party Pilipinas, bro. Kalat na kalat ako dun. Okay. Di ako marunong eh, tapos sinalang ako dun. Ilang months ka na dito sa Accelerate nun? Bago ka sinalang sa... 1 week pa lang. Week pa lang? Salang na. Okay. Sila, ganito na yung step. Ako, wala. Ikot-ikot ako, tapos tingin ako ng tingin sa katabi ko. Talaga? Ganon, bro. Dahil nga, hindi ko pinagdaanan yung training nila. Oo, yeah. Kasi parang pinalit lang ako eh. Mm. So, ganon. So nagpunta ka Party Pilipinas. Nang hindi ako equipped. Wow. Na hindi ako marunong masyadong sumayaw. Okay. Tapos, may stage fright pa ako. Kasi, that time, sobrang sikat nila eh. Yeah. Oo. Bro, parang SB19 level sila dati. Oo. Kaya sinabi ko, nung nabanggit po Accelerate, sabi ko, sikat yan. Oo, 2010. Oo. Diyos ko po. And then what happened? Nun sa Party Pilipinas. After Ay, nun... binash ako nun. Bakit yung pinalit nyo? Ganito, ganyan. Talaga? Oo, pare. Kasi syempre, expected nila. Dapat magaling din. Mm. Dapat nakakasabay. Dapat maganda boses. Mga ganito. Pinalit nila ako. Oh. Yung isa kong kasama kasi magaling sumayaw eh. Dancer talaga eh. Ako Okay. hindi. Hindi ko alam. Lord, ba't ako pinunta mo dun? Ba't ako pinili mo dun? Okay. So, yun. So, saan ang bashing nang galing? Wala pa namang... Sa mga fans. Sa mga Facebook, ganun. May YT na nun eh. So, nakikita ko doon. Tapos meron pa mga, saan may bashing na YT tapos Twitter ba yun? Basta Twitter. Yeah, Twitter yan. Twitter is very huge nun. Okay. And then after that, did it affect you mentally? Oo, pare. Doon ako medyo parang naalog. Sabi ko, kailangan pala dapat nakakasabay ka. Kailangan pala dapat nag-i-improve ka. So yun, kahit pa paano that time, dahil nga parang nasasabihan ako ng mga bash, nasabihan ako ng mga nasa inside sa GMA na, ba't ganyan pilit yun? Marunong yan eh. So for me, nag-aral din ako paano sumayaw. And eventually, that time, yun, medyo nakakasabay-sabay na ako sa kanila. Medyo na-practice ako. Nag-training na. Training na ako. So medyo tapos yung mga nakakasabay voice lessons na din. Nakasabay na ako sa mga pitik-pitik nila. Yeah. Pero ang maganda dyan is, hindi mo siya dinamdam na parang, okay, di ako magaling. I'm not part of this. It's more of,
Okay. Sige, magpa-practice ako. Oo. What was... May masakit siya. Ah. Kasi hindi ako sanay makatanggap ng mga ganun dati. Kasi yun pala, kasama siya dun sa part na kung gusto mo ng fame, kailangan tanggapin mo lahat ng sasabihin ng tao sa'yo. Yeah. So yun. Hindi lang siguro pa ako ready that time. Mm. Kasi parang nilagay lang ako dun eh. Tapos biglang, boom, uy, sino yung RK Biol? Ganun. Yeah. Kasi may mga introduction. Kasi may mga fans sila talaga na Oo. club. Ewan ko. Sobrang sikat nila that time. Pag nag-provincial tour kami, lahat talaga may placard. Tapos talagang... Tapos nakita mo ikaw, wala kang placard, ganun. Meron din. No? Okay. May mga ano May din, mga fans ka na rin. May mga So, nag-bias na sa'yo. Oo. Okay. Ewan ko ba? When did that end for you? Yung alin? Yung story of Accelerate. Kailan siya tumigil? Kailan siya nawala? 2012, I think. 13 siguro. Yun yung time na talagang na-disbanded na. Okay. Oo, wala nang kontrata, wala nang pumapasok na ganito, ganyan. So what did you do then? After that, nag-aral ako. Okay. You went back to school? Yes, sa AMA. Nag-IT ako. Pero lost pa din ako noon. IT ako. Dami kong kinuwang course. IT. Tapos, nag-try din ako sa Trinity. Okay. Tapos, nag-try din ako sa... San pa ba? Yan, FEU na pala. After. Okay. Yan. Yeah. Sige, bago tayo tumalon dyan sa college life mo, like, for you, what was the biggest lesson na nakuha mo from your days as an early P-pop member na na-expose sa fame? Because it's not easy, Totoo. As a child, ngayon nga, medyo adult na tayo, Totoo. still something that we're navigating through, right? Totoo The yan, haters, the Totoo. positive, everything. But for you, as a kid, what was the biggest lesson now looking back at it? Well, ang lesson dun is parang ano ba? Paano ko ba siya i-construct? Ano yung na-realize mo sa sarili mo na ngayon, dala mo ngayon sa content creation or sa kung ano yung ginagawa mo, na nakuha mo probably doon. Ang lesson ko doon is parang i-take mo siya as yung mga nangyayari day by day na dapat mag-improve ka. Wag ka mag-settle, ganun. Kasi dati hindi ako nag-improve eh. Like ano yun, parang tawag doon. Inaano ko lang, parang binabypass ko lang lahat. Like okay lang kung ganito mangyari, ganito. Wala akong path, wala akong direction, basta wala akong goal. Yeah. That time. Iniraraos ko lang yung everyday life ko dati. Yeah. Nung nandun ako. Basta, makasayaw ako, makaganto, makaganyan. Wala talagang plano. Walang plano. Ngayon, kung babalikan ko, ang dami ko ng parang, dapat pala ganto. Dapat pala nagplano ako, dapat pala inaral ko, dapat may mga ganun akong iniisip. So it's more of parang look at the bigger picture. Totoo. Hindi lang siya yung basta kung ano yung gagawin today, eto na. Totoo. Parang every day. Anong lesson ng ngayon? Yeah. Anong makukuha ko dito? May growth pa ako dyan? Or dati hindi ko iniisip eh. Like, okay lang. Chill-chill lang tayo, tawanan lang tayo. Pero at the end of the day, wala akong napulot, pare. Hindi ako natuto. Okay. So, yun. Yeah. And I think that's really scary din for a lot of people na parang life is happening, nangyayari, pero wala kang growth, wala kang nakukuha. It's the same thing na parang nagugulat ka, shucks, sayang. Sayang, totoo. Na parang kung may makuha kang lesson from that, mas mabilis siguro yung growth ng parang growth mo as a person, right? Totoo yan. Kasi ang nakita ko naman sa'yo, I mean, I've only known you for a couple of months. Sa Vietnam. Sa Vietnam, Yeah. di ba? Nagsiwa tayo sa Vietnam. Salbahe ka doon. Pero ang nakita ko sa'yo is you're very driven. Talagang pag meron kang goal, talagang committed talaga. Naalala ko, nag-challenge pa tayo na magpapapayat sa lahat ng sumali. Ikaw yung talaga nagseryoso. Everyday ako nagda-diet nag-workout. Yung rest ko, wala. Saan mo nakuha yan? Yung ganyang trait? Feeling ko sa kakanood ko sa YT. Yan, mga nagpa-podcast kay David Goggins. So, yan yung talagang mentor ko nung pandemic. Okay. That's why medyo na-impart sa akin yung,
everyday, ganito, ganyan. Kailangan. Yeah. So, David Goggins sa pinapanood mo. David Goggins talaga. Solid yan. Grabe mentality nun. So, pag gumigising. pare. Manggigising ka, no? Tapos kahit walang training, 100K. Ganon yung mentality nun, bro. Gumudugo na yung kidney nun. Palag pa rin yun. Kaya ikaw, kaya pala, David Goggins pala yung mentor mo. Okay, nagigets ko na. Kasi, and I want you to tell this story. There was a race na you finished, but after the race, you were badly injured. Totoo yan. What happened during that race? And tell kwento mo yung context. Like, before, how did you get into na, okay, mag-race ako? Yung nagta-triathlon kasi kami, medyo, nag-start ako sa running lang. And then, syempre, nabudol ako ng friends, nila Adi, nila Miggy. Bike na. Nag-bike din ako. Okay. Hindi rin ako marunong mag-swim. Swim din ako. So, parang gusto ko matutunan siya in a span of like a month. Kaya to lahat aralin. Okay. Yung utak ko, 2 months, feeling ko Ironman na ako, pare. David Goggins, pare. Puta, anong 42-42? Gawin mo 82 yan. Ganon talaga. Unlimited. Yung utak ko, as in talagang ang lawak na kahit pag 100K mo ako ngayon, papalagan ko yan kahit wala akong training. Ganon. Okay. So yun na-introduce na ako sa triathlon. Okay. Na-in love ako, pare. Sabi ko, parang meron pa palang, kasi basketball talaga ako that time eh. Yeah. Yung ko talaga, basketball. So nung nagta-triathlon na ako, may iba pa palang sport na malalove ko. So doon na nag-umpisa yung love ko sa sport na triathlon. And then, yun yung, saan na ba ako mag- So, na-in love ka na sa triathlon. Oo. Ilang days mo na to ginagawa? Ilang months? 2 months siguro. 2 months? 2 months. Training ako. Strict training. As in talagang kung ganito yung program ko, dodoblehin ko yan. Para lumakas agad ako. What was the usual schedule? Every day. Like, ano oras nagigising? Siguro mga 4 a.m. 4 a.m. Tapos? Siyempre, secret training din ako nun. Mga ganun, 4 a.m. Tulog pa sila. Ako, gising na. Hustler. David Goggins to. Secret training ako dati. Okay. Tapos sabi nila, sino ba nagsabi sa akin? Parang ang bilis ko nga daw, nung running pa lang yun eh. Nag-umpisa ako duathlon muna eh. Okay. Run bike. Ang bilis ko nag-progress sa running na, ang bilis ko agad. Kahit na parang ilang months pa lang ako nagtitrain. Kasi may secret training ka? Oo, nag-secret training ako nun. So, everyday, ilan ang tinatakbo mo? Siguro, dati hindi pa ako marunong eh. Everyday, daily, siguro 10K. Damn! 10K yun. 10K everyday? Tiis lang yan, oo. Okay. Hanggang sa, yun. Nagbabike ako. Okay. Run bike. Tapos yun nag-triathlon na kami. Doon na na-introduce yung swimming. Swimming, di pa ako marunong. Nagpa-coach pa kami dati. Okay. Tapos after nung coaching namin, nag-race na kami. Yun na yung first race namin. First ever race mo. Ilan ang mo? Ilan ang sinaynapan mo? 2. Unang race is aquathlon muna. Okay. Si Jenny yung nag-run, ako yung nag-swim. Okay. Ang tagal ko dun. Kasi nga, hindi pa medyo, yung buka yung lungs ko nun eh. So, yun yung nangyari. Okay. And then, after a month, yun na yung race. Okay Kung saan ako, na-aksidente. Okay. Kasi nga, gusto ko talaga, pag may ginawa ako, gusto ko medyo, hindi naman ako pinaka-top, pero at least nagawa ko yung sa sarili ko na alam kong best ko. Okay. Kalaban ko sarili ko eh. So for me, kailangan kong mabilis ako, ganun. Kasi pinag-trainingan ko ng ilang months, tapos, di ba parang wala lang. Yeah. So yun. So, tumakbo ka sa race na to. Oo. Paano ka na-aksidente? Sa bike ako na-aksidente. Okay. Una, swim, okay, maganda, maayos naman kasi mababaw lang yun. Hindi pa siya, swimming pool lang kasi yun. So okay ako sa swim part. And then nung bike na, so sobrang pagmamadali ko, sobrang focus ko, nakalimutan ko kung saan ako magle-left turn para ilagay yung bike ko. Kung saan yung after na mag-bike, magra-run na ako. Nakalimutan ko, ikot ako ngayon isa pang loop. Di pungal. Doon na ako nag syempre naghahabol akong time eh. Gusto kong PR ano kaya time eh. ko dito? PR ko 'to eh, personal ko 'to eh. Nagtanong-tanong na ako, ba nakabike ako? Boss, sabi, saan po ba yung dito? Kung saan lalagay yung bike?
yung transition area. Doon. Pinaano ko doon, doon pa daw. Tas habang nagbabike ako, kalagitnaan na, hindi pala doon sa tinuro. Ngayon, balik ako. May bumangga sa akin, sa likod ko. Coming from, may back. May bumangga sa akin. Pero, konti pa lang. Like, hindi siya yung crash. Okay. Parang daplis lang. Tapos sabi sa akin ng babae, oy, ba't daw ako U-turn? Hindi pa dapat U-turn. So, parang premonition na siya na may mangyayari sa akin. Okay. Hinabol ko pa rin. U-turn ako, habol pa rin ako sa time. Hanggang doon na. Nakita ko yung transition area. Lumiwanag yung ko. Sabi ko, na. May humps, putik. Doon ako lipad ako. Doon ako lumipad, bro. As in, una ulo. Ito una. Paganto. Una ulo. Naka-helmet ka nito? Naka-helmet ako, pero yung mukha ko pa rin nadali. Okay. GG. Tapos, yun. Nakabangon ka pa? Bro, may ambulance na noon that time. Nung lumipad ka? Oo, kasi syempre duguan ako. Tapos ito, bali. Tapos di ko pa alam kung may mga fractures pa ako sa paa, sa kamay. Pero nung paa ko, ginagalaw ko, okay. Okay pa. Ang inalala ko yung bike, pare. Okay pa ba yung bike ko? Di pa ba ito baligo or something? Wala akong paki sa sarili ko. Yung bike ko yung nag-worry ako sa bike ko. Putik. Nakita mo na yung dugo? Nakita mo na? Dugo na. Dito lahat. Dito. Tapos ito bali? Tapos ito, di ko nararamdaman eh. Hindi ko pa alam na bali. Adrenaline na. Oo, tapos ito. Ito na ko naramdam ko hapdi eh. Kasi yung pawis, ang init eh. Okay. Tapos yun na, dumating ambulance. Binuhos ang alcohol, lahat. Shit. Lahat. Tapos tinanong ako, sir, tutuloy pa po ba kayo? Pwede na po kayong dito tumuloy? Okay na po. Sabi ko, hindi, tutuloy po ako. Putang ino. David Goggins, pumasok eh. David Goggins! Can't beat me! Okay. Pumasok. Tinayo ko yung bike ko. Run pa rin ako. Tapos si Jenny, naawa ako kasi that time. Parang pagkakita niya sa akin, para siyang di ko alam mapinta yung mukha niya eh. Oo. Parang galit ba to? Ano ba to? Basta, para siyang naluluha na parang, yari ako mamaya rin. Parang gano'n. Ba't ka nagkaganyan? Parang gano'n. Diretso pa rin ako, run. Kahit na... Doon si Jenny sa ambulance? Hindi, nag-aantay. Siyempre may video sa akin eh. Yung nagsusupport, may video. Pagdaan ko, andito sila yung mga nagsusupport. Parang go, eme, ganyan. Tumatakbo ako, sugatan Tapos dala-dala ko yung bike. Tapos si Jenny, pagtingin sa akin. Medyo na na siya, na ano nangyari sa'yo. Ganun. Okay. Tapos naka-transition ako run. Rekta pa rin ako. Okay. Tinapos ko yung race. Tapos mo yung race. Oo, nang sugatan ako. Okay. Ito pa matindi, bro. That time nung nasa ambulance ako, gusto ko sana magpa-video, syempre. Content yun eh. Wala yung video ko, pare. Wala. Nakuha na lang ako, nagra-run na. Oo. Nasugatan. Sugatan nakita ko yung photo na yun. Oo, yun. Yeah. And then natapos mo. Oo. Buti naman natapos ko, Lord. So, kung may video ka nang sinend mo kay David Goggins. Oo. Inspiration po kita. Bakit ko to tinapos? Kahit pilay-pilay na ako dito. After nun, nagkaroon ba ng injury? Did you have yourself checked up? Ito lang. Hindi na ako nagpa-check up, bro. Overall. Kasi takot ako may malaman pang mga kung ano-ano. Alam mo yung ayoko magpa-check up. Tanong mo si Jenny. Babe, ayoko magpa-check up ha. Okay. Ganun. Kasi ayoko na may malaman pa. Okay. Kung David Goggins kung So yun. David Goggins, pare. Okay. Ano yung pinaka-lesson, ano yung pinaka-malaking realization mo after the race? Na be mindful. Na kailangan hindi ka nagmamadali palagi. Hindi mo kailangan na basta be mindful lang sa race. Kasi hindi ako naging mindful eh. Isipin mo yung humps nasa harap ko, lahat sila nag-stop, ako dire-diretso. Ganun ako ka-focus. Minsan pala, pag masyado kang focus, may time na possible madapa ka. Kasi hindi mo nakikita yung nasa may nangkigigil ka. Oo, meron palang haharang sa baba. Hindi lang pala sa in front mo minsan nasa baba pala. Yeah. So, sabi ko, kailangan maging ka din, mindful ka sa lahat ng gagawin mo, maging maingat ka. Yeah.
Yun, kasi hindi lang ikaw yung nasasaktan pag nasaktan ka. Yun pala si Jenny. So, yun. Sobrang naano ako nun nung na-aksidente ako. Yeah. Na may mas nasaktan pa pala. Kasi sa akin, wala lang eh. Kahit anong mangyari sa akin, wala akong paki sa sarili David ko Goggins ka eh. David Goggins ako eh. Pero yun pala si Jenny. Sobrang, iyak siya eh. Iyak siya eh. Tapos, yun. So, paano yung setup nun pag uwi nyo? Hindi niya ako kinakausap. Sabi ko, nagmamadali ka pa ha. Yun, GG ako sa kanya nun. Sabi ko, babe, okay lang ako ha. Kasi gusto niya, magpa-check up ka. Kasi may parang, tawag doon? May hospital dun eh, sa may loob nung Clark. Okay. Sabi, magpa-check up ka ha. Sabi ko, ayoko, okay lang ako. David Goggins. Tas, yun, in-injectionan ako ng anti-tetano. Okay. Collagen, no. Gluta rin. Yun na yung time ko para fumresh. Nagpa-collagen na ako nun. Sabi ko, 3 months akong injured eh. So, yan. Alright. So, after nun, syempre, medyo healing. Oo. Ayun ang pinakamahirap, yung healing. Yung first week na sobrang sakit ng sugat mo, pilay-pilay ka, di mo alam kung babalik. Hindi na siya nabalik. Hindi ko na siya napa-surgery. So, yun. Okay. Kasi parang, I think, napag-usapan natin to nung, I don't know, pumunta tayong basketball, nakisakay ako sa kotse mo. And then, pinag-usapan nga natin to. Pare, ikaw palang nakakasakay dun ha. Sila Miggy, di ko pinapasakay dun kasi nahiya talaga ako. But ako natuwa ako kasi something na pinag-usapan din natin doon is also about timing. Oo. Na parang meron talagang reason. Totoo. Meron talagang purpose. Totoo. And yung timing yung pagkakasunod-sunod ng mga yon, like na-injure ka. Totoo. And then aksidente ka, and then nagpahinga ka. And then ngayon, I think now, I'm not sure, like, hindi ko alam yung pinaka-comparison before nun na kung gaano ka kadalas mag-content. Pero now, I think you're more active in doing content. Well, totoo. Ngayon, sa content, nalalove ko na siya. Okay. Yan. Dahil feeling ko nung reimagine, dami kong realizations. Nung nag-ano tayo, na pag may ginawa ka, dapat love mo para hindi mo siya parang i-bypass. So, for me kasi dati, parang di ko pa masyadong love yung content creation. Yeah. Ngayon talagang, yeah. I love you. I love you! I love you, content creation. Totoo. Ano yung, kasi, okay, kwento mo rin. Diba, hindi ka nag-start as a content creator talaga? Nag-start ka as? Commercial model. Sa content? Sa content? Yun. Nag-start ako as editor, Okay. Jenny Yo. Yan. Kasi nga, that time, pandemic. Anong gagawin natin? Pandemic. So, syempre may mga pinapanood din kami mga OG na YouTubers. Sabi ko, pag napapanood ko sila, parang gusto rin namin maging ganyan. So, hindi lang pala Pero, si David Goggins pinapanood? Oo, hindi naman sila. Sino ba pinapanood ko that time? Kong. Kong. Yan, sila Kong. Oo. Okay. Sila And pa then? talaga nun. And then, yun, sabi ko kay Jenny, pangarap kasi talaga ni Jenny yung yung gusto niya maging vlogger talaga. Yeah. So, sabi ko, go, push natin yan. Tapos, aaralin ko mag-edit kahit di ako marunong. Kahit wala, zero knowledge. So, dun pumasok yung pagiging David Goggins. Kahit So, di ko alam kahit to. di ko alam to, papasukin ko to. Ganun talaga. Guys, promise, super motivational ni David Goggins. And natatawa lang kami ngayon dahil sa context ni RK. Pero panoorin niyo siya, guys. May inspire talaga kayo. But, okay. Something that I think I really admire about you is that you went full support kay Jenny sa pangarap niya maging content creator, maging influencer, maging sikat. Oo. Like how do you think how important is having the right support for someone to reach their dreams? And ikaw, nahirapan ka bang i-sacrifice yung mga sarili mong gusto? Ay, well, ako hindi. Kasi to begin with, ang gusto ko lang, focus lang ako, gusto ko lang matupad pangarap niya. Walang pake sa akin or sa That time, gusto ko lang, David Goggins nga eh. Focus lang ako, ito lang yung gusto kong matupad yung pangarap mo. So, that time, talagang, yung eagerness kong matulungan siya. Yeah. Legit talaga na, sabi ko, babe, aralin ko to para sa atin. Ganto, ganyan, kahit di ako marunong, kahit ikaw muna, and all.
So, yun. Yeah. And then, kasi ang usual na conversation, especially around men, is, hindi pwede yan. Kailangan meron ka din sariling pangarap. Okay. Oo, gets. Ikaw ba, did you feel insecure, especially when the content were picking up? No. Talaga? Kasi ang panalo ni Jenny, panalo ko din. So, hindi kami parang 50-50 or ano. Para kaming isa eh. So, talagang yung laban namin nun sa YT, talagang grind namin. Talagang 100% kami yun. Like, tinutulungan ko siya. Wala akong pake kung sasabihin ng ibang tao na na parang, si RK, ganito, editor lang, ganyan. Wala. Yeah. Ako gusto ko lang makatulong that time. Yeah. Wala akong ibang iniisip. Kasi nga, kami yun eh. Like, panalo niya, panalo ko. Yeah. So, yun. And, did you join Jenny during the vlogs? Nagpakita-pakita ka na rin ba? Aside from just being an editor? First vlogs niya, ako videog, pati editor. Yung mga Divisoria. Na, Beb? Divisoria Hall. Oo, tas taga-tawa ako sa background. Parang kay malapiton yung background lang ako, ayoko. Tas nun, yun, inano niya ako. Parang nag-suggest siya, Beb, gawa tayo ng mukbang. Kasi uso nun, mukbang eh. Oh. Suggest siya na sa YT, labas ka na sa vlog. Pakita na natin kung paano tayo nagsimula, mga ganito, ganyan. Sobrang papogi ko pa nun. As in talagang kailangan may lipstick. Sobrang, alam mo yung parang Siyempre, dapat prim and proper ka, dapat ganito, ganyan. Kasi syempre YT yun eh, ilalabas yun sa mga, makakita ng family ko yun, friends ko, tapos sabihin, ano ginagawa nito? Tapos syempre bumalik na rin lahat nung past experiences mo sa... Hindi bumalik, bro. As in, nagsimula ako sa zero, wala ulit akong alam. Okay. So, nung time na yon, parang, ano pa ako, tawag doon, frozen. Parang frozen na hotdog pa rin ako sa gitna na hindi ako salita. Kahit wala naman nanonood sa video na yun. Frozen na hotdog ka pa. Pero nung inano niya na ako, sinabihan niya, babe, huwag ka naman ganyan. Nung nasa, tawag doon, sa likod kami, na wala pang camera. Babe, huwag ganyan. Kailangan ipakita mo sino ka. Loosen up. Okay. Tapos yun, nung pag-take namin, siya ni Steve. So, yun, naging maayos naman yung first vlog namin na noon. Yeah. Okay. And then, of course, tinuloy-tuloy niyo yung pag-vlog. Oo. And then, you also built your personal brand. Ikaw rin, nagsimula ka na mag-build. Hindi pa. Like, ano lang ako kay Jenny nun, support. Like, yung boyfriend ni ganyan pa lang ako nun. Kailan ka nag-start mag-build ng personal brand mo? Well, nung dumating na si Mika, okay. Doon na siya parang sinabihan niya ako, ng manager namin na, RK, baka possible na pwede kayong mag-individual na TikTok. Doon na ako nagkaroon ng TikTok nung nasabihan na ako ni Mika. Build ka ng sarili mo. Yeah. Kasi parang, di ba, parang dalawa kayo sa isang account. Mag-build ka ng sarili mo para naman may growth ka, ganito. Yeah. And, of course, the realizations, a lot of it also came from, one of the workshops that we attended, Reimagine. After that, of course, lumabas na rin ang Joas Brothers. Oo, totoo yan. Tapos ngayon, ganyan. And I really feel na parang pare-parehas tayo na nagkaroon ng spark na parang, sige, tara. Gawin natin yan. Totoo. And I think I could also speak Walang plano yun, ha? Walang plano yun. Bigla na lang ginawa. And of course, ngayon nakita ko a new car. Congratulations again. Sabi rin ni Jenny, you pinag-ipunan mo, you really saved up for it. But we were at the pool, by the pool, pinag-usapan natin yan. Actually, matagal ko nang gustong maglabas that time. Okay. Para mga hindi naman years, like 1 year siguro, na parang kung ano ba dapat, ganito, ganyan. And then, yun, nabudol din ako nila Miggy. Bro, mag-Toyota ka na, ganito, wag ibang brand. Yeah. So, yun, sa kanila din ang galing yung yung... Yeah. I'm really curious because I think I asked this to Mikey, probably ask this to Miggy as well when he comes to the show. But, what, for you, anong importansya ng tama yung support group mo? Malaki. Sobrang important to na. Kasi pag nasa mali kang
hindi naman, like, wala ka sa tamang circle, wala ka sa tamang support group, parang minsan, madadown ka eh. Mga ganun kayo. Sa atin kasi, dito sa friendship natin, circle natin, talagang, alam mo yun, bro, ganto, ganyan, ganyan. Walang hilahan. So, yun yung doon ako na-motivate. Kaya nagsimula na rin ako mag-tuloy-tuloy mag-daily vlog, mag-ganon. So, yan. Yeah. Love that. Na parang, yung space talaga yung hihila sa'yo. Totoo yan, Yung mga tao nakakausap mo, nakakabading. I mean, ngayon na marami tayong basketball ganaps na mapadalas din ang basketball natin. Activities, running, same thing. Right? Ito, one of my last questions. Isa kasi sa mga napapansin ko talagang character mo. Isa super funny mo talagang tao. Hindi. Like, sobrang jolly mo. Okay? Like, honest question, do you get tired of like being the one trying to be the funny guy? Hindi ko gusto, actually nagpipigil lang talaga ako lagi. At pigil pa to. Like, hindi ko talaga, hindi ko, basta. Intentional mo siyang ginagawa? Hindi. Pinapakita ko lang kung ano lang ako. Tapos, nagpipigil ako, RK, maging prim and proper. Kaya minsan tahimik ako, minsan parang pinapakiramdaman ko din. Pero, pigil talaga. Like, ayoko kasing mag-pretend na yung parang may sinusunod akong character and all. Kaya kasi parang nasanay kami sa, 'di ba, sa pagiging artista or commercial mo. May sinusundan kang character, dapat ganito, ganyan. So, nung nagti-TikTok na ako and all, ng vlogging, eto pala talaga ako. Yeah. So, yun. Yeah. Hindi, yun. So, parang ngayon, na-unlock lang, pero syempre, di ko alam. Kaya you're just being yourself. And I think parang, jolly personality ka rin talaga. Oo. Pigil pa ako talaga. Bastos din talaga kasi ng tao. I really feel din with sa Jowas Brothers din na parang sinasabi ng mga tao, pag bumabanat ka nga, parang nakakatawa. Kahit ano sabihin mo talaga. Hindi. Super funny. But I guess it's just who you are. Like, you really enjoy, seeing or making people happy. You just really enjoy. Gusto ko talaga masaya. So, masaya, diba? And, ibang Yeah, and I think kaya rin super funny, super happy ako personally pag nakakasama ko kayo. Like, it's just really good vibes. And so, I just want to say that I really appreciate na pumunta ka dito, share your story. Sabi ko nga, bro, di ba may stage fright ako? Bakit mo ako sinolo ngayon? No, but I feel na, syempre, magtutuloy-tuloy pa to ang kwentuhan natin sa podcast. But I'm just really happy that you were able to share. I think as well, di ba, nung nasa kotse tayo, pinag-uusapan natin yung all of these things. Napag-usapan din natin ngayon sa podcast. Parang sabi ko lang, sayang kung may mic to. Podcast na to. Totoo. So ngayon, medyo nagkatotoo na siya. Naging podcast na siya. So I really appreciate it. Thank you so much. I guess one final piece of advice for people na also experiencing the stage fright. Also experiencing na parang, shucks, parang di ako dito. But you know na gusto mo siyang itry, gusto mo siyang gawin, may pangarap ka. Any piece of advice for them? Well, ako dati, ayun ang mali ko, guys. Like, hindi ko siya, kunyari, mga ganito, out ako agad. Hindi ko siya, tawag dito, binibigyan ng importansya na, kailangan ko pala yan para matuto and all. Dapat pala, yes lang ako ng yes sa mga opportunities. Dati kasi, marinig ko lang, kunyari, may camera, auto out. Kahit may bayad pa yan, wala akong pake. Out ako dyan. Ganun talaga. As in talagang ayoko magbigay ng mga ganito. Ayoko magsasalita kasi talaga eh. Like, sanay ako sa computer, nagdodota. Yung utak ko lang yung nagsasalita, gumagana, ganun. So, kaya ngayon, kailangan lakasan lang yung loob mo. Yeah. So, yun. Saka manood kang David Goggins. Oo, manood ko lang David Goggins. Totoo yan. Totoo yan. Yeah. Laking tulong nun. Grabe. Thank you so much. Thank you, bro. Thank you, bro. Appreciate you big time. Sir. Thank you so much sa lahat ng nanonood. Sana nag-enjoy kayo dito sa podcast. Naiba yung branding mo, bro. Dahil ako, nag-enjoy din talaga ako. But I appreciate all of you guys for still being here.
share nyo naman to sa mga friends nyo, sa mga socials nyo. Tag nyo kami. I'll link down below where you can find RK's content as well. But thank you guys so much. This is Small Talk, and I'll see you guys next episode. Woo! Yes, sir.